dapat kumita din sila. Kaso partner, pumasok na doon sa ano ba sa tawag dito sa pagkakataon na pangungurakot na yung ginagawa nila. At maliban sa kanila, maaaring meron pang mga nauna sa kanila o kilala nila na mas malala pa mangurakot kaysa sa kanila. So ito ang ginagawa nila ngayon mga partner. Kinakanta na nila. Kaya ang masasabi ko o maia-advise ko lang sa mga diskaya na yan, sa mag-asawang diskaya, ikanta nyo na kung sino ang pinaka-punot dulo. Higit sa lahat, huwag kayong matatakot kasi hudang elected official ito, kasi hudang congressman ito, ikanta nyo na kasi ganun din naman ang mangyayari. At ganun din ang magiging kinalabasan yan. Makakalaboso din kayo. Hindi pwede hindi kayo makakalaboso. Ikanta nyo na kung si letter T at si letter Z ang ang mga mastermind dito para kahit paano naman yung galit sa inyo ng tao mabawas-bawasan kasi yun talaga ang numero uno ngayon na pinaghihinalaan ng mga tao na sugapa sa salapi at matindi kong mangurap mga partner. Yan lang muna. Partner BMR. Ayan, itong diskaya ngayon, ang nangyayari ay masasabi natin sa mga diskaya ay blessing on disguise or blessing in diskaya na tayo ngayon, mga kapartner. Blessing in disguise. Blessing in diskaya na tayo. Ngayon, ganito. No? Ang nagkakaroon tayo ng gulatan dito kasi mga nababanggit ni Diskaya, ito na yung nagko-connect the dot. Yung mga fill in the blanks, yung mga hinala mo, hinala ko, yung mga katanungan natin, yung mga sinabi ni Tatay Digong nung una pa lang, ngayon nagkakaroon na mga kapartner ng reality. Yun. Balikan natin mga kapartner. Una, nang sumabog ang issue tungkol po dito, alam niyo mga kapartner, 2024, 2025, itong pinag-uusapan, itong tungkol dito sa nangyari, ito talaga madugong nila ng pera ng ating bayan. Yung 2025, January, nagpalabas si Tatay Digong ng isang salita, sinabi ni Tatay Digong yan, na para kang binigyan ng papel, doon kay Marcos para kang binigyan ng blanco na cheque. Tapos bahala na kung magkanong ilagay mo dyan. Ang sagot ni Marcos Jr., para kang hindi naging presidente. Fake news. Fake news ka, Tatay Digong. Fake news ka, dating Pangulong Duterte. Ganyan yung kanila noon paninira kay Tatay Digong. Tapos, itong dinala ni Congressman Ungab at saka ni Attorney Vic Rodriguez sa Supreme Court. Na ang Supreme Court naman, kasintabi ilang beses pong dinelay. Hindi po alam mga partner kung pati sa ating mga viewers, natuloy ba ang oral arguments patungkol dito sa mga blanco sa Baykal? Wala partner, wala. Wala Nakasubaybay tayo dyan. Imposibleng nalagpasan tayong tatlo niyan. Okay. Di ba ang nangyari, bago yan wala na talaga, puro delay ng delay ng delay ng delay, ilang beses yan? Kasi natabunan na. Oo. Kung nakinig sana pala ito kay Tatay Digong noon, at itong si Marcos Jr. ay niribisa, teka lang. Kinakantsawan yung si Tatay Digong noon, totoo ang mga sinasabi. Ito ang realidad. Doon sa mga sinasabi ng matanda. Ngayon, instead na maniwala kayo sa matanda, anong ginawa nyo? Pinakidnap nyo tuloy. At nang si BP Inday Sara, sinabi na rin ni BP Inday Sara, dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Martin Romualdez at saka Saldico. Diretsahan niya sinabi, anong ginawa nyo? Pina-impeach nyo. Ngayon, anong dahilan? Ano ang reason na natitiyak natin na in-impeach yung si BP Sara dahil sa pagsasalita niya ng pagbubulgar niya dito sa dalawang congressman na ito? Ayun, si Congressman Toby Chanco. Sinabi rin ni Congressman Toby Chanco, ang mga pumirma sa impeachment laban kay BP Inday Sara, may katapat na milyones. Dahil ito, noong hindi nanalo ang kanilang team,
nitong nakarang eleksyon. Dahil kitang-kita po, panalo talaga ang Duterte. Ha? Mantakin nyo yung number 1 naming senator, si Senator Bongo. Napakalaki ng distansya doon sa mga kasamahan niya. Sa pangalawa. Sa pangalawa, sabihin na lang natin, tanggalan natin ng 10 million si Senator Bongos, 27 million, tanggalan natin ng 10 million. Di 17 million din ang mga kasama ni Senator Bongo. Pasok Posibleng lahat. hindi Duterte lahat ang binoto. Lahat ng mga Duterte supporters, sulit Duterte yun. Liban na lang doon sa mga naidagdag sa Super Ate, talagang hati-hati ang mga supporter nun. Hindi talaga tayo ganun ka doon sa sinasabi ni BP Inday noon. Kasi alam na natin si Mangga eh. Ngayon mga kababayan, anong punto natin dito? Ito na ngayon, mayroon ng diskaya nagsasalita, connect the dot. Kaya, Senator Marcolita, at mga kasamahan dyan sa Senado, gawin yung lahat, Senator Bato, gawin yung lahat na maprotektahan itong mga diskaya. Kasi, dito na po, nagkakaalaman ng lahat, ito na po ngayon, ang nagpapatotoo ng ipinaglaban ni Tatay Digong at ni Vice President Inday Sara Duterte. At kita nyo naman kung nasaan na ngayon yung mag-ama, mga kapartner. Correct, partner. Gusto ko yung binanatan mo na connect the dots, partner. Naniniwala ako dyan sa mga connect the dots na yan. Kitang-kita natin, no? Ito talaga yung diskaya, yung nagpatunay ng lahat ng hinala ng mga tao na yung katiwalian niya, super. At ito po, may kinalaman man o wala si BBM, ang pinakamalaki niyang kasalanan dito, yung yung hinayaan niya lang. No? Ang problema, tinolerate at wala siyang pakialam, partner. Meron din siya sarili, no? Hindi natin alam, matutuklasan din balang araw yan kasi imposible, no? Na nagbubulag-bulagan ka lang at wala kang hindi ka nakikinabang diyan, partner. Hindi ako naniniwala, no, na may pakinabang yan, pero hindi ganoon, no? Siguro tama rin si BP Sara na hindi talaga siya marunong magpresidente. Ano ko lang, partner, no, yung interview, podcast o bagong vlog ni BBM ngayon, talagang makikita mo na walang direksyon pa rin yung pagtugon, di ba? Lagi nilang pinagmamalaki yung magtatayo. Sa totoo lang, kung magtatayo ka pa na independent body para mag-imbestiga sa mga korupsyon, meron ka na dati. Meron na tayo dati yung PACC, yung pinamumunuan ni Belica. Yun ang una mong tinanggal, partner, di ba? Naalala niyo yan? Correct. Okay, dagdagan pa natin, partner. Yung dalawang taga Bulacan. Kaya pala sa Bulacan pinakamarami, no? Kaya pala sa Bulacan pinakamaraming flood control project. Bukod kasi, alam niyo naman ang Bulacan, partner, eto kami lang sa San Jose del Monte ang hindi nakakaranas ng baha. Alam mo, partner, kanina gusto ko mag-react dun sa sinabi niyo na walang ulan, pero bumabaha. Sa Bulacan yun, partner. Ano ba yun? Sa high tide. Alam niyo pag nag-high tide dyan, may mga lugar sa Bulacan, pag high tide kahit walang ulan, baha. Kabisado na natin yan, yung Bulacan na yan. Kaya talagang meron talagang dapat malaki yung flood control project dyan. Pero nakita naman natin yung nagtalo yung mag-amo. Si Alcantara at yung kanyang assistant na si Bryce. Naglalaglagan, partner, sa pagkakasino. Kayo, partner, baka may madadagdag pa kayo dito. Bago tayo pumunta sa iba pa. Partner, huwag natin kakalimutan, partner ha. Administrasyon ito ngayon ni Bongbong Marcos. Huwag natin kakalimutan, partner, kung merong managot o makasuhan o makulong dito sa mga nasasangkot ngayon sa maanumalyang flood control project, administrasyon niya ito, partner. Hindi naman sinasabi natin na panagutin natin siya, pero sana kahit magbigay naman lang sana siya, partner, ng pahayag tungkol dito. Kasi kulang tayo doon sa mga sinabi niya at mga ginawa niya noong nakaraan na ganito, pinapakita niya yung mga palpak na flood control project, kesyo galit siya, partner. Hindi yun
Hindi yon. Kung imposible walang alam itong mama na ito, partner, tungkol sa mga ginagawa ng kanyang pinsan. Oo, ngayon, kung meron siya nalalaman ng mga ginagawa ng pinsan niya, ikanta niya na. Di ba? Ikanta niya, bago siya singilin ng tao at hindi matansya ng mga tao kung ano ang magawa sa kanya. Ayun lang, partner. Partner BMR. Partner, yung sinasabi mo itong mag-amo na si Bryce at saka itong si Alcantara, napakarami nito haharapin ng mga pananagutan. Ang unang paharapin nito mga kapartner, kasi may mga record daw silang natagpuan na under time po ito. Pag nagtatrabaho, 2:00 pa lang, nagsisipaglayasan na po ito sa kanilang mga opisina. Tindi, no? Oo, ang opisina na nila ay mga kasino na, ang mga walang hiya. Ngayon, bukod pa dito mga kapartner, una na kaagad nga ano nila dito, kung ito si BBM talaga, mayroon pangil ba? Mayroon talaga siyang pamumunong matinong, maayos, at kinatatakutan, yung magtakot na respeto. Dito, maliwanag, walang respeto itong mga tao, itong mga empleyado na pinagkakatiwalaan daw ni BBM. Lahat sila dito sa investigasyon sa Senado ngayon, puro sasabihin ng isa, nagtiwala ako kay ganito. Sabi naman ng isa, nagtiwala ako sa kanya, ugo, wag kami. Pero mo, tauhan mo lang yung pinagkatiwalaan mo, itatanga-tanga ka palang leader eh. Di ba mga partner? Ikaw ang leader. Kahit nagtitiwala ka dyan, you must know, dapat i-double check mo kung tama ang ginagawa nito. After Correct. all, mayroon kayo mga pundo dyan. May mga pera kayo na dapat ninyong gastusin para pangalagaan kung tama. Mayroon kayo mga auditor, mayroon kayong taga-check noon kung tama mga ginagawa. Anong ginagawa ng mga yon? Huwag niyong sabihin, kumukuya-kuya-kuy din yon. At sasabihin doon, hindi sir, kasi nagtiwala ako, sabi na kasi, tapos na doon sa Bulacan okay na, pinirmahan ko naman si Tanga. Sabi kasi ni Tanga pinirmahan niya. Binasa ko rin doon sa amo ko ring Tanga. Si amo ko ring Tang, pasintabi sa mga words mga kababayan ito gumagawa lang ako ng halimbawa. Si amo ko namang si Tanga, pumirma lang din, nagtiwala din kasi sa amin ng mga tatanga-tanga. Ganun ba? Saan tayo pupulutin nito? Biruin mo, mayroon tayo mga empleyado, huli na sakto. Ang daming mga ginagawang illegal mga kapartner. Yung falsification of public documents, yung lisensya nila sa LTO, may record ng hawak ang Senado. Huwag mo sabihin ng Senado mga sinungaling. Correct. Grabe, ganun na sila ngayong kalalakas ang loob. Sino ang nasa likod ninyo? Well, ayon kay Diskaya, ang mga amo ninyo, 2. Yan ngayon ang dapat ninyong sagutin. Bakit hindi ninyo mapaliwanag, mayroon kayong lisensya na hindi ninyo totoong pangalan? May record kayo, for sure naman mga kapartner, huwag na tayong maglukuhan dito. Yung mga hotel na yan, yung mga casino na yan, may mga CCTV yan. Yan. Huwag mo naman sabihin, tutulad kayo sa mga CCTV ng mga pulis. Pasintabi sa ibang mga pulis kasi nakita natin sa mga investigasyon dati dyan sa Kongreso at sa Senado, sira ang CCTV. Ganun lagi Naklampating. Pero Hindi pagdating po dito sa pwede mga sa huli-huli sa EDSA, huli-huli sa mga motorsiklo, ang ganda ng mata ng CCTV, kitang-kita, yung maliliit na plate number. Lastik naman talaga, Pero itong mga gahaman, mga hinayo, pasintabi nakakainis mga kapartner Kasi, piruin mo, araw-araw, ganun ang ginagawa nila. Ang dami nilang, piruin mo, ninakawan na nilang gobyerno sa oras nila, tapos, nilabag pa nila yung batas na falsification of public documents, tapos hindi pa nila mapaliwanag kung saan galing ang kanilang pinagsusugal. Saang pera yun? Ay nako, mga partner. Ibigay ko muna kay partner Bats bago ako Ayun na makita. nga partner, kaya tanong mo saan galing yung pinansusugal nila. Nanggaling yung sa perma nila. Pumipirma sila nang wala naman silang nakikitang proyekto. Wala na yun. Kasi pag adik ka sa sugal partner, no? Wala ka nang naisip kundi lahat na sa'yo. Lahat ng adik partner, ayon nga kay Tore, lahat ng adik pangit. Ayan. Pwedeng hindi physical partner. Pwedeng pangit ang ugali mo. Kasi tandaan nyo, ang adik, napipilitang maging magnanakaw yan para ipantustos. Ang addiction sa sugal, partner, ngayon lang ako nakarinig. 3 beses sa 1 linggo.
nagsusugal sa casino? Partner Hindi. Bryce, paputol kita saglit. Dandahan ka sa salitang adik kasi yung unang nagsalita ng adik, andun pinakidnap nila sa dahig. Yung ikalawa naman ngayon sa salita ng adik, sinibak din. Oo nga, no? Tuloy, partner. Kaya nga di ba? Hindi naman tayo masisibak dito dahil wala naman sila sisibakin sa atin. Hindi naman tayo tao ng gobyerno. Partner, yun lang yung punto natin, no? Saan ka ipantutustos? Eto, imagine niyo partner, 5 araw lang yung pasok ng tao sa gobyerno. Dahil weekend daw, hindi sila nagsusugal Family man kasi sila, partner. Alam niyo ba yun? Weekend sila, talagang nasa pamilya sila. Pero yung 5 araw na pinapasok nila, 3 ron, ikakasino pa nila, partner. Ganun kalala. Talagang addict tong mga to, kaya kita mo. Alam ko, merong mga sa dalawa na yun na naglalaglagan. Yung boss niya, nilalaglag yung subordinate niya. Yung subordinate niya naman, nilalaglag yung boss niya. Kaya meron parehong bumabata dyan. Sige, ilaglag mo na yan si ganun. Tablahin na natin. Sa isa naman, ilaglag mo na yung boss mo. Pareho partner Alam nyo, eto, kitang-kita na po natin, mga kababayan na nanonood sa amin ngayon. Kitang-kita na natin yung korupsyon sa Pilipinas. Talagang, ano pa lang to flood control project pa lang. DPWH pa rin yung mga paggawa ng mga farm to market road. Kaya wala tayong matinong kalsada, partner Correct. Dahil dyan sa 25% pa lang kay Martin at saka kay Saldi na. Ngayon, balikan ko lang yung sa podcast ni BBM. Sinasabi niya pa, no, yung palusot niya pa. Yung galit niya, imbis na akuin nila, ang tanong niya paano nangyari tong ganito? No? Bakit tayo nagkaganito? Sinagot niya rin Ito ay dahil sa kapabayaan, dekada na. Parang ipinapaliwanag na yung korupsyon, hindi raw overnight. Yun yung problema, ayaw umamin, partner Samantalang sa panahon ni Tatay Digong, uulitin ko, sa panahon ni Tatay Digong, wala na tayong nakitang malawakang korupsyon. Correct. Partner, nakakulong si Tatay Digong. Korupsyon ba at pagnanakaw ang kaso? Hindi. Ang kaso sa kanya, war on drugs. War on drugs dahil gusto niyang iligtas yung mga kabataan sa kapahamakan ng droga. War on drugs dahil gusto niyang maging tahimik, maging payapa yung ating mga komunidad. Pero dahil dyan, imbis na ipagtayo natin ng bantayog si Tatay Digong, imbis na katakot-takot na parangal yung ibigay natin, pinakulong siya, partner. Correct. Kaya lang proud pa rin ako na ako ay tayo ay follower ni Tatay Digong dahil ni minsan hindi siya naakusahan ng pagnanakaw, partner. Unlike ngayon, pucha, di ba? Wala na talaga, kanya-kanya partner Ito, sinasabi ko nga, hindi to isang sindikato na may pinaka-big boss, tapos mga gala-gala, hindi, partner. Ang nangyari rito sa atin dahil napakaluwag ng ating mga nakaupo sa Malacanang, kanya-kanyang nakaw, kanya-kanyang bulsa, engineer. Sige, pirmahan ko na lang yan. Huwag ka na magtayo ng totoo. Basta hati na, partner, malamang yan, hati na lang. Pinaghatian na lang nila ng kontraktor, wala na itayo Mismo, partner. Kumubra na lang. O sige, bigyan mo yung mga boss natin, akin na yung kalahati, at magsusugal pa ako, partner. Mismo. Partner, dudugtong ko yung sinasabi mo yung reaction mo doon sa narinig mong dekada na itong pangyayaring ito. Ang ibig niyang patunugin dito ay yung corruption, partner. Oo, yung corruption na hindi lang ito nagmula sa kanya o hindi lang ito ngayon nangyari. Kumbaga, backtrack tayo, dekada na. Partner, alam naman po natin kung saan po nila nang tumunog po ito, nang umingay itong kontrobersiya ng mga flood control, ang una nilang pinalutang na pangalan ay itong mga diskaya. Kasi kinukunik nila na itong mga diskaya nagmula pa sa 2016 na Duterte na ang administration.
Na ngayon, tinolerate ba, ang narrative kasi ng mga, itong mga ugok na ito mga kapartner, pasintabi sa words, may masasaktan. Ugok Pero wala talaga namang yung mga yan, pagkabangkit na partner. pangalan. Ugok talaga yan. Oo, mga bugok at mga ugok na itlog na ito, ang kanilang pinapatunog, dekada na, Duterte pa ito, kinonsinti ng mga Duterte. Eh bakit panahon na ngayon ng Marcos? Nung panahon na kayo nang naupo, kinonsinti nyo pa rin ba? Kung tatanggapin natin mga kapartner, yung sinasabi niya, at lalanoy man tayo, atrasan pa natin. Total, nagbanggit siya ng dekada na, di ba? Hindi pa naman century. Dekada na. So, dekada lang din tayo magbabalik. Di sa kanya mismo sinasabi, tatamaan mismo ang kanyang tatay. Dahil mula ng kanyang tatay, nag-umpisa na ang korupsyon sa ating bansa. Correct. Kung gusto niya na magbalik-balik tayo sa mga panahon ng dekada, di ba? Kung gusto niya naman century, di panahon pa ng mga Kastila, imbestigahan nyo rin. Kasi doon talaga nag-umpisa tayo ng naging corrupt. Matuto. Ang ating Matuto na mga parati. kaisipan ng mga Pilipino. Pasintabi sa mga, may mga lahing Kastila, pero sa totoo lang, bago daw dumating ang mga Kastila noon, tayo naman maayos naman daw tayo noon namumuhay ng mga Pilipino. Ngayon, dito mapapansin yung mga kapartner, si BBM parang wala talaga sa kanyang sariling wala sa sarili. Pag gumagawa siya ng isang salita o reaksyon. Kasi kung susuriin mo ang kanyang mga sinasabi, kahit saan pumunta, talagang babanda, tatama sa kanya, ipabalik Pansinin niyo mga kapartner, bakit mo babanggitin na sabihin mong dekada na isa yun yung nangyayari ito? Sinasabi nga ni Diskaya 2022 sila nag-umpisa, umalagwa. At kung titingnan nyo yung kanilang mga na-purchase at kanilang kayamanan, nito lang na panahon ni BBM, nagsipag-angatan. Ang ano ko lang kanina dito kay Diskaya, ang napansin ko lang dito kanina sa kanyang sinasabi mga kapartner, yung para bagang dahil nga sa iniipit na ang kanilang negosyo, kaya parang napipilitan na sila magsalita. So, yun lang naman ang konting ko dito sa mga Diskaya. Pwede na kayo maging hero Pwede na kayo maging bayani. Lubos-lubusin nyo na. Kasi parang ang dating, kung hindi pala kayo iipitin, kung hindi pala kayo talaga pipitpitin, makikipagsabwatan kayo sa malawakang sindikato na pandarambong sa pera ng bayan, mga kapartner. Tanong ko lang yun Lilinya ako, tanong ko yun. Dagdag ko pa partner, yung revelasyon ng Diskaya, no? Kasi tinatanong, kung totoong ang laki ng nilalagay mo, kasi ang katwiran ng Diskaya, nagmamalinis din Sabi ng Diskaya, ang laki na ng lagay namin kung kani-kanino. Kaya, pero hindi pa rin na nagsasaper. Hindi pa rin nagsasaper yung pinapagawa namin. Kasi kikita pa rin naman kami dahil wholesale kami bumibili ng bakal, wholesale kami bumibili ng mga semento. Pwede yung partner. At ang maganda po yung sinabi niya, paano kayo kumita? Noon pa po kasi kami. Noon po, kumikita kami ng parehas. Noon po, hindi ganyan kalaki yung lagayan. Kaya yun yung noon na yun yung panahon ni Tatay Digong. Yung sinasabi nyong noon, parehas pa halos yung Diskaya noon. Ang point ko lang dito, kung itutuloy nyo yung narrative nyo na kay Tatay Digong, meron ding flood control. Tama, may flood control. Ang tanong, may anomalya ba? Correct. Pakita kayo ng ghost project. Simple lang naman yan Hawak nyo lahat ng media. Natatandaan ko noon, nung bago pa lang yung Dolomite, pinagtatawa na namin yan. Kasi tuwing umuulan, nakahilera yung GMA7, ABS-CBN, tsaka TV5. Tinitignan nila partner kung aanurin yung Dolomite Yung mga tinabak. Tanga nga. Hindi nila alam, pinaliwanag na ni Pacquiao yan. May makina sa ilalim yan. Sabi ni Pacquiao, kaya hindi yan. Mga bugok talaga itong mga to.